Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Law enforcement agencies. So kailangan medyo galing-galingan nila. Galing-galingan nila. Or kaya... Pinasik yung yung sa baril, naalala mo, di ba dapat i-cancel? Hanggang ngayon, parang balita Di ba? Parang ilan lang ng sa mga baril na parang sasabi. Sabi ng NBI, pumasok sila sa bahay ni Kibuloy, pumasok sila sa opisina, wala doon, di nila nahuli. Hello? Ba't naman mananatili si Kibuloy sa kanyang bahay at sa opisina? Diba? Huwag yun ang puntahan mo. Puntahan mo yung mga posibleng tinataguan. Diba? Para posible ba, Sek, na magtago din ito mga akusasyon? Diretso na natin si dating Pangulong Duterte, si Senator Bato. Anong posibleng mangyari kung lumabas ang arrest warrant, makipag-cooperate ng gobyerno, ang Interpol? Sa tingin mo ba magtatago din? May ganun din ba? O, kasi di siya pa rin ang buhay. Maraming posibilidad. Pwede silang pumunta sa bansa na kaibigan nila. No? Na malapit sa atin. Hindi ko sinasabi ko yun. Pwede silang pumunta sa isang bansa na walang extradition treaty sa atin. No? Kaya may mga possibility. Pwede rin silang magtago rito. Pero ang hirap nila magtago dahil kilala-kilala sila. Oo, sobra na mga kilala. Kaya nga, bakit hindi mahuli si Kibuloy? Siyempre, dadala niya ng pagkain. Dadala niya ng mga... Hindi naman siya pwede mag-solo dahil parang din siya nakakulong. So, mayroong mga pupunta dyan. So, i-monitor mo yung kanyang pinaka-trusted. Pero hindi naman pupunta sa kanya, magdadala... Ang dami ng negosyo. Yung negosyo na parang papatakbuhin yun. Diba? So, ang pupunta dyan, yung trustworthy. Tapos may mga pipirmahan yan. May mga pipirmahan yan dahil nasa kailangan yung pirma niya para sa kanyang kayamanan, para sa kanyang mga pasahods, etc. etc. Kahit pinasa na niya kay Digong bilang administrator. So, may mga ganun. So, sino yung monitor mo? Yung mga yun, yung mga pinakamalapit. Ang dali ngayon, itatriangulate mo lang yung cellphone ni Michael. Alam mo na kung nasaan yan Kahit na yung cellphone, pwede malaman kung nasaan ka. Correct. Pag binuksan mo na yung app mo ng location services, alam na kagad wasan ka Actually, pag order ka ng Lazada, ng Grab, alam na kagad yan Kaming possibility ng ating teknolohiya ngayon. So, galing-galingan lang. Galing-galingan lang. Yung napapanood natin sa mga Netflix, totoo yun Totoo yun Kaya ka i-locate. Meron nga facial recognition Sa China, voice, ng sigarilyo, huli ka. Una, bawal magtapon ng upos ng sigarilyo. Ikalawa, may facial recognition, yung mga CCTV nila. Malalaman yan, no? Minsan kahit mag-maskara ka yung mata mo, hindi naman pwede nakatakip yung mata mo. Yung mata mo, marirecognize ng high resolution CCTV. So maraming paraan. Kahit wala pa tayong ganyang ka-high-tech na teknolohiya, meron tayong existing na pwedeng gamitin. Yung voice recognition actually pwede kasi yung voice mo, yun ang ginagamit actually pag-track pag tumawag siya. Narinig siya. Yun yun isa sa pinaka-ginagamit. Baka naman talaga. Kaya si Joseph, pag hinahanap mo, no? Gamitin mo teknolohiya. Meron ibahin ni Joseph. Iibahin yung boses lang para ma-permit po. Hindi rin ba posibilidad na alam na nila kung nasan yun, they're just not pursuing him for what yun yung masakit doon diba? Yun yung masakit kasi nga sabi mo, ang dali-daling malocate na ngayon sa panahon ngayon using technology. Posible, pero ang problema, nasa interest nila na malocate. Dahil ito si Kibuloy, ang sabi niya, siya yung magli-lead ng kilusan para papagsakin si BBM. At yun ang kanyang mga sigaw, ibagsak, wakasan, tapusin. So it is in their interest na ipakita na hindi naman ganun kahina yung presidente. Pag tiniletel mo yung presidente, mahuhuli ka. Dapat ipakita nila yun. Kaya sa ngayon, tingin ko it is in their interest na mahuli. Pero naisip ko rin ngayon, baka rin, isa rin sa mga dahilan kung pinalitan dito mga pulis na ito, is kasi nga hindi nga malocate o hindi ma-arresto si Kibuloy. Hindi po ba? Pwede rin? Posible, pero hindi lang naman sa Davao magtatago si Kibuloy Pwede nga sa Pansya, Basilan. Pwede nga sa Sulu. Pwede nga sa Tawi-Tawi. No? Pwede nga nakapunta na yung Sabah. Pwede pumunta ng Sabah. So maraming possibility. So hindi lang naman sa Davao Kung ako si Kibuloy, yun yung pinakahuling lugar na magtatago ako. Dahil alam na doon ako magtatago. Unless
ang habol ni Kibuloy ay magtago in plain sight. Yan, Meron naman in plain sight. may ganun, oo. Pero masyado siyang kilala kaya madali siyang malocate kung magtatago siya sa Davao. Unless meron dong bungga na napakalalim, siguro mga 100 feet, doon siya magtatago. Pero walang sariwang hangin. Wala. Oo. Kaya, halimbawa, kami ni Michael Ina, kung kami ay mag-underground, kami ay magtago, marami naghahanap sa amin, medyo kaya pa. Kaya pa, dahil hindi pa naman kami ganun katanda. At meron kaming kaunting wherewithal kung paano magtago. No? Kaya, pero itong mga to, hindi to sanay magtago. Sanay ito na sa mata ng publiko. Yan. Oo, tsaka kailangan ng supply ng fentanyl. Kailangan ng kala ko nung ano. mga maintenance na kabot. Siyempre, wala. Madaling i-monitor. Tingnan mo lang yung pattern. You look for a pattern. Kabot, pagkain, saya. Yung iba kasi, baka magpatiwakal kung mag-isa lang sila sa lugar. So, mahirapan. Kailangan mo silang i-entertain. Kailangan mo silang i-entertain. Baka magpatiwakal, baka magsipuko Katulad sa Shogun. No? So, huwag mong bigyan ng ganyan ideya, Sek. Pero hindi namin po tinatawaran ng kakayahan ng ating mga otoridad na baka naman talagang meron silang ginagawa at meron silang nakabinbin o nakaumang na yan at tumatining lang din. So, tinatawaran ko na Ay, talaga ano yun. Baka naman isang related. Ilang celebration na tayo ng ilang death anniversary ni sino ba to? Yung pinatay ni Bantag, nga pala, Percy. Ikaw na lang mag-ano. Percy Lapid. Kailang anniversary nito wala pang nangyayari. Saka may mga nakikita na meron siya mga kasama at may mga interview din na nangyayari kaya medyo sakit medyo pwede natin tawaran yung kapasidad kung magpapatuloy yan. Makiusap na lang, kung di matawaran, makiusap na lang po tayo. Ang galing. Ina si Michael, mas mabait sa akin yan dahil nag-police beat yan Naku po! Marami tayong choker na mga ano. Pero siyempre, sabi ko nga, baka meron din, baka naman may timing din, Sek. Diba? Parang siyempre, tinitimbang din nila yung peace and order, yung political climate. Diba baka kasi, alam mo na, o kaya baka may collateral damage. Baka ganun man, diba? Parang siyempre iniisip nila siguro. Sana ilabas nila sa SONA, di ba? Ang ganda na SONA ni Presidente. Nang dala-dala niya yung trophy, si Kibuloy. Lahat huli. Di ba? Alam mo, sasabihin nila, we need business. Parang gano'n, di ba? Kasi hindi na ipapaalala sa'yo yung 20 pesos na kilo ng bigas. Hindi na ipapaalala sa'yo yung tutugisin mo ang mga hoarders at saka mga kalahin. So, tama sa Michael, pwede nga... It's a diversionary plan. Pwede timing. Pero kung hindi nila gagawin yan, kung tatagal pa yan, medyo paso na yung timing. Iba-iba na rin. Wala sa timing. Bago natin pag-usapan yung house probe sa Duterte drug war, okay, may magandang tanong dito si PJ Presillas. Sabi niya, gusto niyang mag-consult sa bolang kristal daw ni Sec Ronald. Ano po ang basa ni Sec Ronald sa kanyang bolang kristal sa chances nila Senator Kiko, Senator Bam at Attorney Chel sa midterms? Well, kung titignan yung mga survey, ay medyo labas pa sila sa Magic 12. Survey. Pero malayo pa So pwede pa magbago yan dahil nandun naman sila sa bingit. Ikalawa, yung kasama sa Magic 12, medyo tinatamaan ng maraming issues. Halimbawa, si Amy bumababa. Dahil bumababa siya sa dalawang ilog. Yung dalawang ilog na yon hindi solido sa kanya. Kahit ng presidente. Ikatlo, yung iba, may mga tama rin. Halimbawa, si General Luna, medyo tatamaan yan. No? Tapos yung ibang mga masasama sa ICC, si General Luna at saka si Bongo, pwedeng tamaan yan. So, may mga kasama sa 12 na baka humina. So, may chance yung mga nasa bingit. Opportunity. Na makapasok. Kung sila ay mag-i-scale up. Dahil medyo tahimik din ng konti si Kiko at saka si Bam si Chel Joke nung ngayon nagsasalita, bumaba na. So, kailangan mag-scale up din sila. Kaya nga, 2 weeks ago, ay lumabas si
Senator Bam sa mga interviews, di ba? Sa ANC, sa T5. Ibig sabihin, nagpaparamdam na siya. Dapat mag-scale up pa siya. Mag-scale up siya. What does he stand for? So, kailangan ayusin nila yung political narrative para hindi maulit yung 2019. Na for the first time sa ating kasaysayan, wala ni isang oposisyon na nanalo. So, para mapigilan yan, kailangan nilang ayusin yung kanilang narrative at mag-scale up sila. Na tingin ko ginagawa naman. So, sinasabi ko lang, depende yan sa ilang kombinasyon na factors. Yung pasok mo sa 12 ay hihina, lalabas, katulad ni Aimee, katulad ni Bato. Medyo lumuwag dahil sabi ni Willie Revillamin, hindi na siya tatakbo. Sabi, mukhang si Isko at saka si Doc Willie Ong, hindi na rin tatakbo. So, pwedeng lumuwag. Lumuwag. Pero ang layo pa rin nila talaga, no? I mean, apart from lumuwag, makakaroon ng possible openings. But they're like in the pa-20s sila halos. Ano ang advice mo sa kanila dun sa never-ending criticisms tungkol sa kanilang image? The need to improve their image. Yes, yun yung susunod na sinabi ko kanina. Kailangan sila mag-scale up. Hindi sila pwedeng tahimik nito nakaraang 2 taon. No? May opportunity sila Bakit? Nagdudurugan yung dalawa Duterte at Marcos. So pwede ka makakreate ng third pole na medyo compelling. Pero kailangan humingi sila ng advice kay Ina at kay Michael. Paano gawin ito? Kailangan ng communication. Sige, bibigyan ako. Ako, advice ko sa kanila, hindi sila gano'n na pagkikita. Tapos pag nakita nga sila, parang yun pa rin yung topic, di ba? Tapos parang umiiwas nga doon sa label na dilaw, parang gano'n. Ako, feeling ko dapat parang mag-ala Alden Richards, Ronald Llamas sila na makikita sa lahat ng plataforma. At tapos yung sense na sinasabi, hindi lang dahil sa partido. Yung parang gano'n, di ba nakita mo ako, parang, di ba kasi panahon ito ng issues na hindi na ng partido o ng brand mo Di ba issues? Di ba kasi kung ako narinig ko sila, meron silang bago o fresh na pananaw sa isang issue, doon siguro dapat muna humulma, hindi yung pag-build ng image again di ba? Kasi di ba parang sa atin naman ang mahalaga naman sa Pilipino, kung maganda yung sinasabi mo at that point or this point in time, yung timely ka at di ba nakikita naman yung sinseridad, baka doon muna magsimula. Tama si Michael Ina, no? Kailangan maging disruptor. Kailangan mag-out ka na lamesa dahil hindi po pwede ang slow burn. Kailangan quick burn. Dahil ilang buwan na lang kampanya na. So kailangan mo magtaob na lamesa, magmarka ka. Kailangan maging controversial ka. Kung siguro 3 taon, baka pwede pa na slow burn. Pero less than a year lang So kailangan disruptor. Kailangan itaob ang lamesa. Kailangan controversial. Kailangan emotional. Diba? Yun yung kailangan nila. At yun siguro yung kaibahan dahil kailangan nila ng branding Halimbawa, boom effect yung top 3. Si Erwin Tulfo, si Tito Soto, tapos si Ben Tulfo. Diba? Meron kang isumbong mo, Tulfo. Meron kang ipatulpo mo. Tapos meron kang Itbulaga. Meron kang Itbulaga. Tapos meron kang Bitag. Ben Tulfo. So, yan yung mga yan ay nagmamarka. Nagmamarka ng disruptor So, nasa top 3 sila. Hindi mo naman kailangan mag-top 3, pero kailangan pumasok ka. Sabi nga ni Ina, medyo malayo. Malayo Halimbawa, si Pinoy. Si Pinoy, nung tumakbo siya for senator, malayo rin siya Tapos biglang nagkaroon siya ng advertisement. Lagot ako sa nanay ko. Siyempre, alam nila, napapagalitan sila ng nanay nila no? Lagot ako. Ano sa ating mga Pilipino yun? Kahit gano'n ka ka-brusko, takot ka talaga sa nanay mo Isang ad from 19, 18, or 20, bigla siya naging top 4. Isang ad lang yun isang messaging lang yun. So, kailangan nilang pag-aralang maigi. Ano bang gusto ng tao? Ano bang hinahanap ng tao? Ang hinahanap nila, street fighter yung palaban. Kasi medyo ligaw. Kasi medyo ligaw yung narinig ko na parang kailangan nilang sumayaw o mag-TikTok. Parang hindi naman siguro ganun. Hindi ganun lang ibig sabihin, Hindi yung parang
iibahin mo lang yung karakter mo ng konti. Parang hindi sa akin, that's not sit well eh. Kasi parang, sumasabay ka lang. Di ba? Pero ang sa akin kasi, ang pinakamahalaga is yung issue mismo. Tinitindigan mo yung mga issue na nabanggit mo nga. Sige, go. Di ba, Michael, si Senator Hontiveros, ganda ng mga issue niya. Investigasyon kay Buloy, investigasyon kay Mayor Guo, na-disrupt. Di ba, na-disrupt, pinag-uusapan. Kahit sa 7-Eleven pag bumibili ako ng siopa, pinag-uusapan yung investigasyon kay Guo Pero pag pinag-uusapan ka sa Sani-Sani store, pag pinag-uusapan ka yun. Indikatoryan. Nagmarka ka. Ang problema, hindi naman kandidato si Senator Risa Sila yung kandidato no? Sila yung kandidato. Kaya kailangan gawin nila yung similar. Yung, ang nakikita ko ngayon, nagpapapicture lang sila kasama si Senator Risa. Pero di ba, hindi naman gano'n. Hindi ka naman maaanggian Kailangan gumawa ka ng sarili mong alon. Yes. Yan, may libre na silang advice. Yan, libre na Libre na Tandaan ni Michael yung kanyang Gcash. Baka may pumasok. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.